So mga tol, matapos pong manalo kahapon ni Nonito Donaire Jr. kay Andres Campos sa bansang Argentina sa pamamagitan ng technical decision, na headbutt nga po si Donaire mga tol sa round 9, at dahil hindi na makakita ang kanang mata ni Donaire, pinagpasyahan po ng doktor mga tol at ng referee na ihinto na po yung laban at daanin na lang sa scorecard. Nakuha po ni Donaire mga tol ang lamang mula sa 3 hurado at nasungkit po niya dyan ang WBA interim bantamweight title. So nagsalita nga po si Donaire mga tol matapos ang panalo niya. Humingi siya ng sorry sa nangyari. Hindi daw niya inaasahan na magtatapos daw ang laban sa ganoong paraan. Gusto daw niya ipakita ang fighting heart at warrior spirit sa mga tao sa Argentina. Subalit yun nga mga tol, na headbutt daw siya. Next time, ibibigay na daw niya lahat at gagawin daw niya ang best niya. Pero ngayon, nanalo daw siya at panalo din daw ang mga taga-Argentina. Hindi rin umano mahalaga ang edad. Kahit na 42 na si Nonito Donaire Jr., ipinakita niya na kayang-kaya pa rin niya manalo. Medyo kinalawang nga lang po si Donaire mga tol dahil 2 years po siyang na-lay off sa boxing. At dahil nakapagpagpag na siya ng kalawang, ready na po siya sa world title shot. Malamang niyan, ang sunod niyang laban, WBA Bantamweight World Championship na. Hihintayin lang po ni Donaire mga tol kung sino ang mananalo sa laban ng Antonio Vargas versus Daigo Higa na magaganap na ngayong July 30 sa Japan, kung saan dedepensahan po dyan ni Vargas ang kanyang WBA Bantamweight Super Title. Sinabi nga din po ng isa sa team ni Donaire mga tol, ang biyanan niya, na kung hindi daw sana aakit ng Super Bantamweight Division itong si Junto Nakatani, may posibilidad daw sana na makalaban ni Donaire itong si Nakatani. Pero yun nga mga tol, aakit na daw kasi itong si Nakatani para harapin si Naoya Inoue sa Super Bantam. Sa kabilang banda naman mga tol, napalaban po kahapon sa co-main event ng George Kambosos Jr. versus Richardson Hitchens ang dating naka-sparring ni former 3 Division World Champion General Casimero sa Ormoc na si Japanese Hironori Mishiro, kalaban ng Cuba boxer na si Andy Cruz. Sa laban nga po na yan mga tol, kung sino ang mananalo, siya po ang magiging mandatory sa IBF Lightweight World Championship. Subalit inalat nga po itong Japanese mga tol na naka-sparring ni Casimero. 2 beses po itong pinabagsak ni Andy Cruz sa round 3 hanggang tuluyan ng tapusin sa round 5 nang ihinto na po ng referee ang laban dahil sa punishment na natatanggap nito. Dahil sa panalo ni Andy Cruz, siya na po ngayon ang mandatory sa lightweight at makakalaban niya ang interim champion na si Raymond Moratalla para sa IBF Lightweight World Championship. Kung mapapansin mga tol, nakaposisyon na nga din po dyan si Mark Magsayo sa IBF. Kasalukuyan po siyang nasa pang number 4 spot sa ranking ng IBF Lightweight, kaya posible din mapalaban sa World Championship si Magsayo kapag umakit na ito ng lightweight. Sa ibang banda naman mga tol, muli nga din po nagbabalik itong si Juan Francisco Estrada nang manalo din siya kahapon sa laban niya sa Mexico. Umakyat nga po ito ng bantamweight division mga tol at tinalo niya ang kapwa Mexican fighter na si Karim Arce Lugo via unanimous decision. 3 beses pa nga pong pinabagsak na Estrada sa round 10 itong si Karim bago matapos ang round 10. Inaasahan din ni Estrada mga tol na maging kampiyon din siya sa bantam para maging 3 division world champion. Sa ibang balita naman mga tol, trending po ang pinost ng may bahay ni Manny Pacquiao na si Jinky Pacquiao. Sa picture po kasi na ipinost ni Jinky, naglalakad siya habang nakalingon sa kanya si Manny Pacquiao. Sinabi nga po ni Jinky sa caption, "Ay, napatingin ka? Sorry, hindi pwede." So kawawa nga po itong si Manny Pacquiao mga tol. Wala siyang bembang ng 2 months.